Ika-126 na kabanata. Nabalot ng katahimikan ng loob ng lugar kung saan dinala ang grupo ni Speed at Beast. Ito ay nang magbigay si Beast ng suhestyon sa pinunong demon ng isla ng Garhinam na si Cesar. Seryoso namang pinagmasdan ng matanda ang dayong may pulang buhok. Pinakiramdaman ito ni Cesar at marahang ngumiti. Umiling ang matanda. Hindi ko iyan matatanggap sapagkat matatalo mo ako. Sabi nga ni Cesar na ikinaseryoso ng mga kasamahan niya, lalo na ang anak niyang si Morgana na agad na kinilatis ang naghamon sa kanyang ama. Kung ganoon, hindi ninyo kami dapat bihagin. Mas mabuting hayaan na lang ninyo kami sa dahilan ng pagpunta namin dito sa Dark Triangle. Sabi naman ni Beast, at dito na nga siya muling seryosong pinagmasdan ng matanda. Makakaya ba ninyo ang mga demons ng Hell at Grave Region? Ang 6 sa demon items na kailangan ninyo ay nasa rehiyong iyon. At ang 3 ay narito sa Shell Region. Sandaling napatingin nga si Cesar sa binatang may puting buhok na nasa likuran. Nakasukbit nga rito ang isang espada at alam ni Cesar kung ano iyon. Hindi na namin kayo pipigilan, pero hindi na rin kayo makakalabas ng Dark Triangle. Maaring nakapasok kayo, pero walang paraan para makalabas mula rito. Wala na rin kayong pagpipilian. Hindi ninyo magagawang ilabas ang mga demon items kung ito ang nakatakdang magawa ninyo. Dagdag pa nga ni Cesar at si Beast naman ay tumingin sa malayo. Ito ang ipinagawa sa amin ni Lucifer. Nang magkwento si Freya sa kailangan nilang gawin bago sila dalhin dito, ay walang binanggit na pangalan ito. Sapagkat hindi niya gaanong nakasalamuha ang demon na tanging sina Beast at Speed lang ang nakakakilala. Sandaling napaseryoso si Cesar nang marinig ang pangalang Lucifer. Naalala niyang ito ang nagtaksil na general noon ni Magnus at ito rin ang nagtangkang pabagsakin ang pamumuno nito na nabigulang din sa huli. Ibig sabihin, handa si Lucifer na mawalan siya ng kapangyarihang demon kaya niya ito ipinagawa sa inyo? Tanong ni Cesar at hindi naman sumagot si Beast dahil wala naman silang ideya na ito ang mangyayari kapag nagtagumpay sila sa misyon nila. Ilang segundo ang lumipas at bigla na lang may isang demon ang humangos papunta sa loob ng gusaling kung nasaan sila. Pinunong Cesar! Sinasalakay tayo ng mga demons mula sa Hell Region. Bulalas ng pawis ang demon na agad na ikinaseryoso ng mga nasa loob. Dito na nga napakuyom si Cesar. Agad din siyang napatingin sa lahat ng mga demons na narito sa loob. Kumilos na kaagad si Lilith. Hindi niya talaga sasayangin ang pagkakataong ito. Sabi nga ni Cesar, agad din siyang tumingin sa anak niyang si Morgana. Kailangang makahingi agad tayo ng tulong sa hukbo ng Shell Region. Magpadala ka ng agarang mensahe sa sentro. Bulalas ni Cesar at kasunod noon ay pinalabas na niya ang mga demons na nasa loob upang ihanda ang kanilang sarili sa pakikipaglaban. Ito na raw siguro ang mangyayari dahil sa pagpasok ng mga tagalabas at sa pagsabog ng bulkan ng Alpamos. Magkakaroon na ng seryosong digmaan ng 3 rehiyon at sigurado si Cesar na malalaman ni Escanor ang bagay na ito. Ito ang oras na namimiligro ang rehiyon ng Shell dahil pagdating sa kapangyarihan at lakas, sila ang pinakamahina rito sa Dark Triangle. Ngayon ay napatingin naman siya sa binatang may pulang buhok at sa mga kasamahan nito. Ito na ang resulta ng pagpasok ninyo rito. Mahigit 1 dekada na nakakalipas. May mga tagalabas din ang nakarating dito at doon naganap ang revolusyon ni Lucifer at ang paglabas ng maraming demons mula rito nakasama si Magnus. Tila ang pangyayaring iyon ay mauulit at wala kayong ibang magagawa dahil parte na kayo ng kaganapang ito. Kung mananalo ang alinman sa Hell at Grave Region sa kaganapang ito, mas magiging delikado ang buhay ninyo. Hindi na rin mangyayari ang plano kong bihagin kayo dahil wala na rin itong magiging silbi
kung matatalo ang Shell Region. Seryosong wika nga ni Cesar at doon na niya tinapik sa balikat si Beast, ang binatang may pulang buhok. Kayo pa rin na magdidesisyon sa sarili ninyo. Hindi madali ang misyon ninyo pero sa bilang ng demons na lalabanan ninyo para magawa iyan, ay malaki ang tsansa na mamatay lang kayo rito. Wala akong may itulong sa inyo dahil ang gagawin ninyo ay ang bagay na ayaw kong mangyari. Sa ngayon, kailangan na namin kumilos para harapin ang magaganap dito sa Dark Triangle. Pagkatapos itong bigkasin ni Cesar, ay bigla na lang itong naglaho at tanging itim na usok na lang ang natira. Wala na ring demon sa loob at tanging ang mga tagalabas na lang ang natitirang nakatayo sa gitna ng malawak na espasyong kanina lang ay puno ng mga may sungay na nilalang. Napatingin si Speed sa kanyang mga kasamahan at dito na nga biglang yumanig ang paligid na sinundan ng sunod-sunod na pagsabog na ikinatakbo nila palabas. Ang mga aura nila ay lumabas din at sina Speed at Beast ay napaseryoso nang maraming mga malalakas na presensya ang naramdaman nila mula sa kung saan-saan. Sa paglabas nila ay doon na rin sila napaseryoso dahil mula sa ere ay isang napakalaking bola ng apoy ang kasalukuyang babagsak na sa buong lugar. Tila isang napakalaking bulalakaw nito at agad na natigilan sina Freya dahil ngayon lang sila nakaramdam ng ganitong klaseng panganib. Parang pagkagunaw na ito ng buong mundo para sa isip ng mga nagmula sa labas at bago pa man silang masamang magunaw ng isla ng Garhinam ay doon na nga napasigaw si Speed at agad na pinaglaho ang lahat. Ginamit muli niya ang kanyang teleporting skill at kasunod noon ay ang pagkawala ng isang malakas na pagsabog sa buong paligid. Ang malakas na hangin ay kumawala at inilipad silang lahat nito palayo. Sa ere kung saan malayo sila sa isla ng Garhinam sila lumitaw at doon nila nakita ang isang napakalaking liwanag na bigla na lang pinasabog ang buong isla na ngayon lang nila nasaksihan. Napakuyom si Helio at tila hindi makapaniwala sa nasaksihang pag-angat ng isang napakalaking usok na nagbuga pa ng napakalakas na pwersa. Napamura naman sina Thorn at ang mga kasamahan niyang sina Namus, Krad at Master. Nakasaksi na sila ng mga panganib ng lumabas ang mga demon sa kasalukuyan sa labas. Kaso, ang kaganapan ngayon dito, parang isang panaginip daw yata ito. Umalpas muli ang malakas na hangin at doon na nga makikita ang paglabas ng isang malaking hukay sa karagatan. Sa isang kisap ng matay naglaho ang isla ng Garhinam na nagbigay ng pagkatakot kina Silva, Odessa at Claude. Kuya, ano ang gagawin natin? Bulalas nga kaagad ni Mirai sa kapatid niyang si Enma na napalunok na lang ng pagmasdan ng pag-agos ng tubig papunta sa isang napakalaking butas. Saan nagmula ang ataking iyon, Beast? Tanong nga ni Speed. Ang mga demons na kasama natin kanina, nakaligtas ba sila? Dagdag pa nga nito at agad na tumingala si Beast at nakaramdam siya ng malakas na presensya mula sa itaas. Nakakaramdam din siya ng mga naglalabang presensya sa itaas ng ulap na humaharang sa kalangitan sa mga oras na ito. Ganito ba talaga kalakas ang mga demons? May demon item ba sa islang iyan? Tanong na nga lang ni Luke na nakakaramdam ng takot pero ayaw niyang ipakita sa kanyang mga kasamahan. Si Beast naman ay biglang lumipad pataas. Saan ka pupunta? Huwag kang lumayo sa amin! Sigaw ni Freya at nang marinig ito ni Beast ay biglang huminto ito at napakuyom. Kung siya ang dating Beast ay hindi siya hihinto kaso hindi kayo ligtas dito, sabi ni Beast. Pero wala tayong ibang pupuntahan. Saan tayo pupunta, Beast? Bulalas naman ni Enma na napakuyom na lang dahil bigla silang nakaramdam ng malalakas na pwersang papunta na sa kanila sa mga oras na ito. Hindi ko makita kung saan sila nagmumula, Beast. Sigaw naman ni Speed na agad na nagpakawala ng pinaghalong itim at violet aura dahil sa panganib na naramdaman niya. Narito sila, pinunong Lilith. Biglang isang boses ang kumawala mula sa kung saan
at si Beast ay agad na pumikit para hanapin ang pinagmula noon. Tila may tumamang presensya sa kanyang isip nang makita niya iyon at sa paggalaw niya ay doon na nga umalingaw-ngaw ang pagbangga ng kamao niya sa braso ng demon na lumitaw sa harapan nilang lahat. Nakita mo ako. Bulalas nga ng demon na iyon at dito nga ay makikita ang makapal na braso at bisig nito. Ang katawan nito ay nababalutan ng baluti at nakaitim na shorts lang ito. Makikita naman na nakasuot ito ng sapatos na gawa sa balat at may matulis na dulo. Kalbo ang demon na ito at makikita nga ang sungay nito na matikas na nakatirik at kulay itim. Sugod! Sigaw nga ni Enma nang makitang iisa ang demon, kaso biglang natigilan ng mga ito maliban kina Beast at Speed na napaseryoso dahil may biglang humawak na mga demons sa bawat isang narito na kasama nila. Hindi nag-iisa ang kalbong demon. Marami ang mga ito at kanina pang narito ang mga ito na kinaseryoso na lang ni Beast sapagkat hindi niya nakitang marami na pala ang dumating dito. Ang mga naramdaman nilang paparating ay panggulo lang sa paghanap niya at ito na nga ang resulta. Huwag na kayong lumabang dalawa. Biglang may boses ng isang babae mula sa itaas ang narinig nila. Makikita ngang nababalot ng manipis pero solidong itim na aura ang katawan nito. Kung manlalaban kayo, ibabaon ng mga demons ko ang kuko nila sa leeg ng mga ito. May ngiting wika nga ng babaeng demon. Ito nga ang pinuno ng Hell Region, si Lilith, at dinala niya ang lahat ng malalakas niyang demons dito sa isla ng Garhinam para labanan ang mga demons ni Cesar. Alam din ni Lilith na parating na ang tulong mula sa sentro ng Shell Region at paparating na rin ang mga demons na nagmula sa Grave Region na pinamumunuan ni Escanor. Pero mas matalino ako at mas maaga pagkatapos kong magplano. Sabi nga ni Lilith sa kanyang isip na nakangiting pinagmasdan ang dalawang demons na nagmula sa labas. Walang duda, ang mga ito nga raw ang anak ni Reyona. Sasama kayo sa Hell Region at wala kayong magagawa kundi ang sumunod kung gusto pa ninyong makitang buhay ang mga kasamahan ninyo. Sabi nga ni Lilith at sa pagpitik niya sa kanyang daliri ay siya ring paglalaho ng mga kasamahan ni Beast at Speed maliban sa isa, si Helio. Hawak nga nito ang espada ng Nisimono at makikitang nalaglag ang katawan ng demon na humawak dito mula sa likuran nito. Nakaramdam ng tuwa si Helio at sa pagtingin niya sa natitirang mga demons ay doon na nga nagliyab ang kanyang puting apoy. Binalot nito ang kanyang buong katawan at kasama ang espada ay inatake nito ang malaking demon na sumalag sa kamao ni Beast. Si Lilith naman ay walang pakialam doon, bagkus ay pinagmasdan lang niya sina Speed at Beast na napaseryoso dahil wala na ang mga kasamahan nila. Saan mo dinala ang mga kasamahan namin? Sigaw ni Speed, kaso ngiting kalmado lang ang ibinigay ni Lilith sa kanya. Nasabi ko na kanina, sasama kayo sa Hell Region. Ngayon na. Malakas na bulalas ni Lilith at doon naman kumuyom ang kamao ni Beast at biglang bumulusok papunta sa babaeng demon na ito. Gumalaw naman kaagad ang mga palad ni Lilith at kasunod noon ay ang biglang pagdilim ng paningin na Speed at Beast. Biglang nablangko ang isip nila at nawala ang kanilang gunita. Hindi ninyo ako kayang dalawa dahil ako lang ang may kakayahang kumontrol sa inyo. Wala nang iba pa. Sabi nga ni Lilith at napangiti siya sa pagdating ni na Escanor na napakuyom nang makitang sinalo na ng dalawa pang demons ang katawan ng mga nawala ng malay na sina Speed at Beast. Nahuli ka na, Escanor, at pagkatapos nito, ang Dark Triangle ay magiging isa na at magkakaroon na ng bagong Demon Lord. Bulalas ni Lilith at kasunod noon ay ang paglalaho nitong kasama ang dalawang demons na nagmula sa labas. Si Helio naman ay bumuga ng dugo nang bumaon sa katawan niya ang kamao ng kalbong demon na inatake niya. Masyado kang kampante. Wala na akong pagpipilian kundi ang paslangin ka. May ngiting wika ng kalbong demon at sa pagtanggal niya ng kamao niya mula sa katawan ng lalaking may puting buhok ay siya ring paglingon niya kina Escanor. Ngumiti ang demon at pagkatapos noon ay ang paglalaho nito kagaya ng mga kasamahan nito. Ang katawan naman ni Helio kasama ang espada ng Nisimono ay unti-unting nahulog pababa
at si Escanor ay napakuyom na lang dahil inakala niyang siya ang mauuna kaso. Tila nagkamali raw yata ng impormasyon ng isang demon niya sa pagsasabing hindi pa kumikilos si Lilith. Ngayon ay napatingin siya sa nahuhulog na katawan ng tagalabas na may puting buhok. Kuhanin ninyo ang isang iyon bago pa siya mamatay sa ginawang pagsuntok ni Gillion. Seryosong wika nga ni Escanor na napatingin sa itaas ng ulap na bumabalot sa kalangitan sa mga oras na ito. Sumali tayo sa laban ng nagaganap doon. Paslangin natin ang lahat ng demons ng Shell at Hell na naroon. Sigaw ni Escanor na napaseryoso dahil naalala niya ang winika ni Lilith nang ito ay umalis. May masama akong kutob, sabi nga ni Escanor sa sarili. Sa pagmulat naman ng mata ni Beast, ay agad niyang nakita ang nakabulagtang si Speed sa kanyang tabi. Napahawak nga siya sa kanyang ulo dahil parang sumakit ito. Anong nangyari? Tanungan ni Beast sa kanyang sarili. Napakadilim ng paligid at salamat sa matang demon niya kaya nakakakita siya. Pilit na inalala ni Beast ang mga naganap at nang sumagi na ito sa kanyang isip ay doon na nga siya napaseryoso dahil hindi ito maganda para sa kanila. Nasa loob sila ng isang kulungan at tanging si Speed lang ang kasama niya rito. Nang subukan nga niyang sirain o galawin ang makapal na rehas ay bigla na lang siyang napabitaw dahil parang hinihigop noon ang kanyang enerhiya. Nasaan sina Freya? Ang mga kasamahan namin, nasaan sila? Naisigaw na nga lang ni Beast at sa mga oras na ito ay hindi siya mapakali dahil sa pag-aalalang hindi naman niya ginagawa noong wala pa siyang emosyon at tanging si Beast lang ang kanyang kakilala at kaibigan. Habang sumisigaw si Beast, makikita naman si Lilith na nakaupo at pinagmamasdan ang dalawang anak ni Rayona gamit ang kanyang isip. Kaya niyang magmanipula ng utak ng sinuman at nang ipanganak ang kambal ay naroon siya at naglagay siya ng itim na sinulid sa utak ng dalawa. Hindi ko inaasahang darating kayong dalawa rito ng magkasama. Talagang hindi mapipigilan ni Magnus ang propesiya. Ang tanong ko na lang ay kung kailan ito magaganap. Siguro kapag bumalik ang dalawang ito sa labas, nakasama ako at ang buong hukbo ng Hell Region. May ngiting wika ni Lilith at kasunod nito ay ang pagbibigay niya ng utos sa kanyang mga malalakas na demons na naghihintay ng kanyang salita. Sinisimulan na ni Piero na wasakin ang kampo ni Escanor at magugulat na lang ang isang iyon sa kanyang pagbalik. Pagdating naman sa Shell Region, sigurado akong sina Escanor na ang bahala roon. Wala tayong ibang gagawin kundi ang maghintay ng pagsalakay nila rito. Sila ang lalapit sa atin at wala silang ibang magagawa kundi iyon. Nasa atin ang pakay nila at hindi na nila mapipigilan ang pag-iisa ko sa 3 rehiyon at sa muling pagbubukas ng lagusan papunta sa labas ng lugar na ito. May ngiting wika pa nga sa isip ni Lilith na marahang iginalaw ang kanyang mga daliri na may mahahabang kuko sa ibabaw ng kanyang mesa. Tila tumutugtog siya sa isang piano. Ang lahat ng mga nagaganap ngayon ay pasok na pasok sa kanyang pinlano.